Afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is August 19, August 24, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Cardinal Santos Medical Center. Dito yan sa may Wilson Green Hills, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Road 1, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City siguro yan. Hindi buo ang address hindi ko alam kung paano makita. Kakabisaduhin ko paano. Ibang app kasi ito. Ayan, so disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Umiiwas at templated yung mga sagot, it still reveals a lot about how they do things dun sa kanilang opisina. Doon sa pagtatanong ni Senator Judge Amy, di ba, binanggit niya na in all of those instances sa pag-encash niya, yung cash advance nung pera, never na at least nakita niya si VP Sara na nandoon para at least tignan yung pag-turnover niya kay Colonel Chica. Binanggit niya yun paulit-ulit na sabi niya wala siya doon para to take a look at the money. Well, somehow to say na talaga it's only between La Chica at saka lang, di ba? Si Acosta. Although binanggit din naman ni Miss Acosta that the only reason kung bakit niya binibigay kay trusted siya. Trusted ni VP Sara. Ay dahil doon sa directive ni VP Sara. As a matter of fact, kada binibigay niya yung pera, nagre-report siya kay Vice President Sara na okay na yung transaction. In other words, bagamat hindi siya very cooperative, nagkakaroon pa rin tayo ng mga glimmer or mga silid doon sa buong kwento kung paano nila ginagawa yun. So, even if it's between Miss Acosta and Colonel Chica, alam naman natin na ang basihan kung bakit ginawa ni Miss Acosta yun ay dahil doon sa directive ni VP Sara, who is the head of the agency. Nako, very interesting ito. Bukas meron na naman, no? At si Ortonio naman yung hopefully ay papatawag naman dahil hindi nga makakarating ito si di ba itong si Paharda dahil lang sa ICU pala. So anyway, maraming salamat Prof. At Dean, thank you sa oras mo uli. Good afternoon, Sir Danny, and thank you again. Okay, yan ho ang ating suki dito sa DZMM Teleradio, ang President ng Philippine Society for Public Administration. At syempre, Professor din ho yan ng Public Administration sa University of Makati. Walang iba kung si Dean Ederson Tapia. Okay, dito nagtatapos ang ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Huwag ko kayo alis, susunod na ho ang programang Headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. See you tomorrow. Bye-bye. Officer Colonel Raymond La Chica na isang non-accountable officer. La Chica nagpatupad ang mga programang kinagastusan ng confidential funds ayon kay Acosta. Abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa, ginawag ng fake news ang ulat na gustong makausap ng Vice Presidente si Pangulong Bongbong Marcos sa isang pribadong pulong. May-ari ng baril na ginamit ng estudyante na maril sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinagkakasuhan na daw sa criminal negligence ayon sa Department of Justice. Mga law enforcement officer na magpapabaya sa pagmamayari ng kanilang baril na magagamit sa krimen dapat patawan ng mas mabigat na parusa ayon sa Gun Owners in Action o GO Act. Sumayin 30 minuto ng pinakamalalaking balita. Ako pa ang inyong kapuso, Kay Morales. Dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZWB Super Balita. Super Radio DZWB Balitang tama, balitang totoo. DZWB #1 sa Mega Manila.
Media Research, number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Solid number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapag sa balita, sinalami, manatang, Super Radio 594, lagi na naalemo, servisyo, totoo. Pick up lang po. Ikapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, servisyong tutunahan, walang iwanan. May paninindigan na nakataasan. Super Radio 594, lakas ng Pilipino, lahat Super Radio. Servisyong totoo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo. Kabisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. CMM, numero 1 sa aksyon. 4:30 na, ATM na. Mga good news na bad news para sa linawin, sisimplihan, pagaganin, pasasayahin natin. ATM. Anong tipo? Tuwing hapon. Kasama sina Mahal Makabagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong tipo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Isleta at DZMM Ele Radio. Ang balak na Kabagal at Ochoa sa ATM. Anong tipo? Sa DZMM Radio Patrol sa Isleta. dahil sa mga naranasang dami na pagkulang sa makailan. Tiniyak naman ni Laurel na nagdala sila ng pondo para doon para sa malalaking storage unit. In 200 meters, turn right after Baliwagla John Manning Restaurant, Eulogio Rodriguez Senior Avenue, onto E. Rodriguez Senior Avenue. Ng Pinggit at Pinoy City Center. Pero habang tinatalakay ng Kongreso ang panukalang pondo para sa 2027, ay nagpapatupad na niya ang PA ng mga pansamatalang Turn right after Baliwagla John Manning Restaurant, Eulogio Rodriguez Senior Avenue, onto E. Rodriguez Senior Avenue. Kitang totoo. Salamat sa iyo, Claire Marco. May update naman tayo sa mga flood control projects sa Occidental Mindoro. Tulad dyan si JP Soriano ng GMA News. JP, gandang hapon. Pasok.
cancer prevention sa pamamagitan ng Project NOAA. Tuesday News Today, 200 Pasok. meters, turn left onto T. Jenner Street. Naglaman ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso sa UP System o University of the Philippines System upang palakasin ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention capabilities ng Project NOAA. Layunin itong bigyan ng pamahalaan at mga komunidad ng mas mahusay na instrumento upang maagang matukoy ang mga bansa at makakilos bago malagay sa panganib ang mga buhay at kabuhayan. Sinabi ni BBM Acting Secretary Kim Derion na inaasang susuporta ang Turn pondo sa left onto T. pagtutulong ng Jenner Street. Administrasyon Marcos Jr. sa pag-uwi ng disaster management mula sa pagtulong matapos sumama ang kalamidad tungo sa paggamit ng siyensya, teknolohiya at datos upang maagang matukoy ang bansa sa iwasang makauwi sa sakunan at panganib. Dalasang pondo, sinabi ni Derion na 935 billion piso ang ilalaan para sa research services. Hanggang 65 billion pesos naman ang gagamitin para sa general management and supervision ng pagpapatupad ng Project NOAA. Gagamitin ang pondo sa procurement at deployment ng critical ICT, digital, technical at scientific equipment, engagement ng highly specialized technical personnel, at pagpapatag ng operational support system na kinakailangan upang higit na mapalakas ang hazard assessment at forecasting capabilities ng bansa. Ayon kay Derion, ang pagpapalakas ng disaster prevention ay sasakin din ang pangangalaga sa public resources dahil maaaring sinamikaya ng malalaking sakunan sa loob lamang ng ilang oras ang mga tahanan, kabuhayan at infrastruktura at mga taon ng government investment. Ang Tuesday sa Bunir ni GMA sa radyo, DWD, Dalitang Ito. Apat na state witness sa flood control scandal hindi pa absuelto. Isa Avendaño, Mali, detalye, Isa, Pasok. Hindi pa maitutuloy na ang apat na state witness sa flood control scandal lalo na kapag nakita may tinatago pa ang mga ito. Ito ang naging deklarasyon ni Del Secretary Frederick Vida na usahin ni Akbaya Party List Representative Sergio Mobukos sa TV ng House Committee on Appropriations para sa talukalang 2027 budget ng Department of Justice. Ang apat na state witness ay sila dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Mopolenza, at yung contractor na si Sally Santos. Ay kay Joko, bakit sa uling sulat ay nasa 841 million pesos na ang na-recover mula sa mga namanil ng flavor ng kulaan sa flood control. Ang tanong ng kompetensya, voluntaryo ba ang pagbubalit nila sa kaban ng bayan at kung may naisat pa mga secure cases para sa mga individual dahil baka may mga isinandako ba ang mga ito. Ang tugon ni Secretary Vida, voluntaryo ang pagbabalik ng pera sa gobyerno na kakitibay ng pagpasok nila bilang state witness. At sa ngayon, nagagamit ng Office of the Ombudsman ng apat para sa patuloy na pag-iis sa sarili ng bayan at mga korte. Pero tanong pa rin Jokno, ano ang mga pamamaraan para masiyak na ang lahat ng halaga na pinarik ng apat na state witness ay totoong halaga? May pinagit si Vida na sinisasiya para makita yung tinatawag ng commitment amount. Tandaan din anya na ang mga magiging state witness ay specific at ang email nila sa kaso ay yun lamang. Kaya kung may disclosure sila na may kinita sila sa proyekto, doon lamang sila ang sweldo. Ngunit kapag may dating kubre ang DOJ, Ombudsman at iba pang ahensya na may ibang bagay na sangkot ang apat na state witness, pwede pa silang hamulit at pagwala ni Vida protektado nito ang taong bayan. Ako si Secretary Magic Present, sa radyo, DWD, Balitang Totoo. Dapat Isa, nabalikan natin si JP Soriano ang update ko sa mga flood control projects sa Occidental Mindoro. JP Soriano ng GMA News. JP. May mga kapuso, minsan na yan ang mga flood control project sa mga sibay na barangay sa bayan ng Sablayan, sa Occidental Mindoro, kami na rin po sa iba pang bayan sa probinsya at nakita natin kung paano nga ito sinasa. Ito nagdaang kabaga, nawasan na nasira po ang mga river wall, pati na rin po ang mga tubol at nagsisimula po ng mas pagmaka sa iba't ibang barangay. Sinabi po ng governor ng probinsya na bakit nilang observasyon na malabas na top standard ang nagsisunod ang original plan para sa proyekto. Kaya nga nauwi sa katira ang mga flood control projects na ito na ayon sa Provincial Office ng Occidental Mindoro ay aabot sa 20 billion pesos ang matubas na halaga ng mga flood control project sa Occidental Mindoro na nasira nga ng mga
impact na nagkaalaman ng kalidad ng quality ng mga funds of project matapos nga ang malakas at matindi na pag-ulan noong isang linggo at ayon po sa mga opisyal po ang mga subcontractor ng PWD na gumawa ng sa ginagawa ng investigasyon sa quality of project ayon po yung mga pagkakitayan at mga kumpanya na may pagpapayari sa po. Pero ito po ay nakakasinig sa Pangulo po na inilalabat din po ng Malacanang at patuloy natin ikot ang iba't ibang bahagi sa Maracaibo ang lawak po ng salang milyon na o ng habagat kung saan po nasira at pakilamangan ang mga control process dapat sana ay parang hindi na po bahagi ang ako po ang inyong kapuso, JP Soriano ng JP sa sulat ng sa JP Superagyo dito ako. Bansang ito. Ang balita nito ay inihatid sa inyo ng Virtual Pag-ibig. At 200 meters, turn right on Scout Limbard. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. Mga kapuso, sa pagbabalik natin, bisitahin natin po ang San Lazaro Hospital. Ang balita ho dyan ay Turn right on Scout Limbard. ang kapasidad ng hospital ay maabot na ho sa alarming level. Sabihin ang bilang po ng mga pasyente, maaring mapuno na ho yung San Lazaro dahil sa kaso ng leptospirosis. Pero mamaya, pag-usapan ho natin yan sa pagbabalik ng WNCW. Labanan ng fake news. Dapat totoo, Elora. Alas 4:42 na po ng hapon. 500 meters, turn left onto 11th Jamboree. Sumaradyo, DZWB, Balita Totoo. Mga kapuso, ako po si Melo Gatra. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo, mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZWB, walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Ready to see fresh talent take the stage? TV Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for TV Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow TV Idol now to stay updated on happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Real talk na, pangarap ni Gabad ang magkaroon at home ng mga gamit gaya ng TV, earphone, microwave, washing machine, cellphone, TV, o furniture. Puntahan ang mga pangarap na yan sa malapit na FC Home Center sa inyo. FC Home Center, at home ka dito. At cancer, at boss, na magkaiba ng Ford Cafe. Bilang marketer, dapat mamuling tao tayo. Gusto mo magpakaray. Umalis ka na sa mundo ng marketing. Pero dati sa isang bilis, magkakapalit sila. Nagkatawa habang nagkikilala ang isa't isa. Magka-isip din kaya sila. Ang bago K-drama na aabangan tuwing hapon. Branding in Song 2. Weekdays, 5:10 p.m. sa GMA. Tuwing Sabado ng umaga, pagkatapos ng Hiling Galing sa DZWB at GTV, i-consulta kay Doc E ang inyong mga tanong, pangkalusugan at sasagutin niya live sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Kaya tuwing Sabado ng umaga, kapag 10:30 na, i-consulta na. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live stream, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime Entertainment. For happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. DZWB, number 1 sa Mega Manila. Sumaradyo, DZWB, Balita Tama, Balita Totoo. Double ways na double B. Matapos ho ang Turn mga left pagbaha onto 11th ay Jamboree. sumunod po, nakalulungkot man ay ang mga kababayan nating tinatamaan po ng sakit na kung tawagin ng leptospirosis. Yan po ay isang sakit na nakakalagay ho sa panganib ang buhay ng sino mang tinatamaan niyan. At ang ospital na pinupuntahan kadalasan sa Lazaro Hospital ay ating kumustahin ngayon. Ang balita natin ay ano ba ang estado nila? Punong-puno na ng mga pasyente. Medical Center
Chief ng San Lazaro Hospital ating kausapin, si Dr. David Suplico. Dr. David, magandang hapon po sa inyo. Welcome po, Double Bang, sa Double B, Doc. Yes, good afternoon po, Mr. Wesley Lapena. Opo, Doc. Salamat ng marami. So, okay lang po, okay lang po. Hindi na talaga maraming mga pasyente pumupunta. Okay. Ang balita namin, para bang kumbaga sa isang kwarto pa yan, punong-puno na, overloaded na ba tayo? Fully booked na ba ho dyan? Sobra-sobra na mga pasyente sa San Lazaro ngayon? Meron kami ngayon na inpatient. Actually, nagtalaga kami ng 120 bed capacity for that. Totoo ba? Eh, Dine. Attorney Dine. Pwede. Bakit naman napakatipid ng iyong mga magulang sa pagbibigay ng pangalan? Yung iba, 2, 3. Pang-apat na raw kasi ako nagsawa na yata magpangalan ng mga anak. Yung mga kapatid ko, ang gaganda ng mga pangalan na kahapa eh. Pero sa akin, isa na lang, iba-lipa, may typo pa. Yung pala yun. O sa mga palitan yung pangalan mo. Anong gusto mo? Okay naman. Gusto mo ba Berhil? Bagay naman yata yung sino niligo sa Virgil ah. Virgil. Gusto naming nakilala niya at nililigutan. Virgil. Virgil. So wala kang gustong ibang pangalan kung ikay mabubuhay muli o bibinyagan muli. Wala na. Sapat na sa akin ito kasi pinaghirapan kong baguhin ang pangalan ko sa aking birth certificate. Hindi ko ng bar. Kasi sabi ng Korte Suprema, pag hindi ko pinalitan, bawal daw. Talaga? Ang yan ang unang kasong napanalo ko. Talaga? Late na rin pala. Later in life mo na rin siya pinalitan. Ibig sabihin, sa passport mo before, yung Dine. Correct. No? So lahat ng mga aking mga records except yung kauna-una akong passport, Dini. Pero everything else, dito. Ayan, congratulations. Okay, mapunta na tayo sa topic natin talaga may pahabol. Eh yun nga tayo ni Dino, lumabas na naman yung mga bagong pangalan, ano? Dito nga sa nakatanggap di umano ng confidential funds. Turn right on Talagang EDSA pinanindigan ni dating OVP SDO Gina Acosta na ang nakakaalam nito na inutusan kasi siya ni VP Sara Duterte na ibigay kay Colonel Lachica ang pinuno ng security group ng SPP. Oo. Eh pero anong take niyo po doon? Ano talagang pinanindigan niya? Ano talagang ay nagtitingin sa kanya kung sakasakaling makasuhan sila outside the Supreme Court. Well, isang pangalan ng init, di ba? Init na galit itong mga nangyayari dito. Ako nag-init ako sa galit kanina, pero parang ibig sabihin daw ng init sa Bisaya, madilim. So, mga kamag-anak ito ni Andilim, di ba? Pinag-ligotan o yung pangalan na Sumiso Bella, may pagong pa. Di ba nakakapag-ingit sa galit kung paano na nilalaro? Siguro ang iba dito kapag ginagawa na ng elimination forms, eh nagtatawanan sila. Pinagtatawanan nila yung mga pinagsusunod nilang pangalan dyan, no? Kasi nga pinaglalaroan nila yung buong system, ano? Anong nakita natin doon sa buong testimonya? Malinaw na yung 125 million pesos dinispersed negligently by Acosta per the instruction of no less than the Vice President. Bakit ganyan? Kasi kaya pag special dispersing officer ka, hindi ka naman taga-withdraw lang. Hindi ibig sabihin na special dispersing officer ka, withdraw ka, nilagay mo sa 4 na bag, tapos na ang trabaho mo, hayahay ka na, nakataas na yung mga dalawang paa sa lamesa. Pero hindi ganun yun eh. Ang ginawa niya, pagkatapos siya withdraw, para siyang taga-withdraw lang, inabot niya yung buo, 125 million dito kay Colonel Lachica, somebody who is not funded. Ibig sabihin, di ba, bago kasi mag-asunod ng special dispersing officer, required na mag-bond ka para maprotektahan yung pera ng taong bayan. So, kung sakasakali may kalokohan ka gawin, may hindi po yung bond mo, no? Colonel Lachica, who is not an accountable officer, based dun sa joint memorandum circular, no? And malalaman dyan sa tropaan, inakot na lang ng casual yung 125 million. Wala man lang acknowledgement dito kay Colonel Lachica.
sira pa, inantay niya na lang yung buong liquidation ng mali pa yung pagka-liquidate, no? And then, yung gumawa sila ng certification na tama lahat yung mga yun, kahit na wala pa siya doon ng personal, no? Ang malinaw dito is negligent paghahawak niya ng pera ng 125 million. Hindi niya alam ng personal kung saan ginamit yun. At kaya niya lang ginawa lahat yun dahil inutos ni Vice President Sara Duterte sa kanya. So para sa akin, parang walang concern sa pera ng taong bayan. As an account officer, in particular itong si Gina Acosta and the OVP as a whole, no? And matagal na ito kay VP Sara Duterte, dapat palang special disbursing officer na siya. So ang ibig sabihin nun, yan siguro yung kalakaran, no? Kaya dapat siguro imbestigahan na rin ng ombudsman yung paggamit ng confidential funds, saka ito kukulentasyon ng confidential funds doon sa Davao. So, tingin mo, ito na yung pinakamalakas na admission? Attorney Dino? Well, ako kasi malinaw na binalabura yung pera ng taong bayan. Walang ibang term dito kung hindi binalabura. Turn right on EDSA SSBC Road, then sharp left on EDSA NSBC Pero Road. kanina na hindi pwedeng i-delegate nitong si Acosta yung kanyang role as a special disbursing officer. Kasi nga siya lang naman yung bonded. How do we check the chika? Ano, we should just get classy for it. 125 million. Bigay mo na lang ng buong buo. We should just trust the word, his word. Kasi wala nang pwedeng sabihin sa kanyang iba. Kasi sabi niya, siya yung implementor. Hindi natin alam kung saan nila ni Colonel Najib ngayon, no? And no one can Sharp verify. left on EDSA NSBC Road. Kasi nga, hindi naman pwede din ng special disbursing officer na pala kung ano ginawa niya. So, sabi niya siya nag-implement siya confidential eh. So, wala akong magagawa. So, si Vice President Sara Duterte, are you making a head of security? In 200 meters, merge onto Epifanio de Los Santos Avenue, signs for Asian Highway 26. Talaga ba? Isa ka tanong, talaga ba may ganitong intelligence report making sure of this magnitude judiciary fund? 125 million pesos. Kasi kung ako lang nagtataka lang ako noon, and I am a master's in national security law, kung ganito maraming pera ang madala for a security operation, mahalagaan ng hindi na siya security operation eh. Masyadong malaking Continue pera. on Route 1 for 3 kilometers. 11 days, ano klaseng security operation to kaya daw ng the FBI, even the ISA, meron silang ganito kalaking security operation where they will spend 125 million pesos in 11 days, no? At saka, anong training ng mga mandata nitong mga opisina na to, civilian agencies sila, tapos sila yung nagkakandak ng monastic security operation. Para sa akin, security operation na yun, ang laki naman ng intelligence gathering na to, no? At saka, sa akin talagang kanilang isip and fairy tale na boss, yung operatiba, tama ng security operation, intelligence gathering, security operation, meron akong pinalo na 48 for the last 48 hours. Sinundan ko para mag-intelligence gathering. Ang nabayaran ko, kahingi naman pa SSA. Yeah. Attorney Dino, di ba nga, nagpakita rin ng litrato ng tree planting. August 2026. Pwede pala, wala nang confidential fund this year. Attorney Dino, Ayan. Attorney, medyo nagsa-Shopee lang. Oo, yun nga yung tanong din ni Vice. Kaya naman pala, Nang wala. nang walang confidential fund. Tsaka hindi mo natatakot si Acosta. Siya yung bonded, siya yung accountable officer doon. Diba? Siya ang Sasalo, oo, siya ang sasalo ng lahat ng sisi at possible cases. Agency, isa rin na sagot, di ba? Kasi wala ako sa ground. Sa mga activities na yan. Plus, ipinahubaya ko na kay Colonel Achika lahat-lahat. At maganda rin yung tanong ni Senate President Wilson Chalian. Hindi po ba kayo nag-check? Nakita nyo nang kini-question na kayo, may overview na kayo. Hindi ba kayo nagbago rin ng paraan kung paano ito maliliquidate? Tsaka ano lang yun hindi ka ba kinabahan? Hindi ka ba natakot, di ba? Kung ikaw yun. Andiyan ulit si Attorney Dino. Go ahead, Attorney Dino. At saka, hindi ba sila nag-conduct ng internal investigation after kung sino talaga yung nag-receive nito? Ang sagot nga raw ni Vice President Sara Duterte, binigyan na lang sila ng abogado eh. Pero hindi na nila ilalam kung tama ba yung behavior ni Colonel Achika. Hindi na nila ilalam kung totoo bang binigay ito mga pera ito doon sa mga supposedly intelligence gathering. Hindi
tingin niya, Attorney Tino? Well, sa akin palagay, based on my observation, halatang nurse, si Gina Acosta, sa yun lang tingin ko observation siya kasi paulit-ulit siya na hindi po kayo nag-implement ang disbursement ko lang po kay Colonel Chica. Wala po akong alam doon sa nangyari, no? So, pinapabulaanan niya yung knowledge niya supposedly at lahat kay Colonel Chica lang. No? Tinuturo niya si Colonel Chica basically, para masabi Colonel Chica na, and if I were Colonel Chica's counsel, di ba? Ang dali-daling, at saka kung yun naman ang katotohanan, sasabihin na ni Colonel Chica, wala ko natanggap. Import pa nila. Sa sakali, ultimately, ang pumirma doon sa certification na ang tapang ni Gina Acosta, kahit na hindi niya nakita kung paano diniquidate at paano dinisperse ito at paano inabot supposedly at ginasta itong pera na to, hindi nakita ng personal ni Gina Acosta, siya parang dinelidate niya yung pag-disperse ng pera nito, paano ni Colonel Chica, siya parang niya nag-certify ang under oath, no? Bakit tama kami niya nagawin yun? Kasi syempre, ang sabi naman ng kanyang pirma is pirma rin ni Vice President Sara Duterte at no less than, as she testified, no less than Vice President Sara Duterte actually gave the instruction to release the money to Colonel Chica. And in fact, sabi niya nung na-release na, nag-report pa siya kay Sara Duterte na nag-release na yung pera kay Colonel Chica. O, tsaka sinitapahan ni Attorney Ligotan, di ba, si Acosta kanina na sabi niya, bakit wala ka matandaan? May selective memory ka. Oo, di ba? Nung tinatanong ka sa direct, wala ka maisagot. Pero nung cross-exam, bigla ka may naalala doon sa Davao City Confidential Fund. Pero bago niyo po sagutin niya, Attorney Tino, sit back and relax. At kaya kami may idadaan lang na ilang mga paalala. Sa partner. 1 minuto bago ang ikalima ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. In 200 meters, turn right onto North Avenue. Ang galing, pangmatagalan. Parang tayo naman ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, healthy home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. May maglilingkod. May kakatika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong PCMM Public Service Team. Aktibo naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Belgrano at Liza Turn right onto North Avenue. Avi Perez. Lunes hanggang
no? Pero ngayon, tiniklaim niya na hindi na siya nakakaintindi ang Tagalog, hindi na siya nakakapag-Bisaya. Kasi halos lahat na dito, ang daming may mga ganyang klaseng mga tao na kikilala ko, di ba? They can speak either English, acceptable Tagalog, maybe they're more fluent in Bisaya, pero their Tagalog is acceptable, lalo na yung educational attainment niya, no? And naiintindihan nila, definitely, no? Biglang ngayon, hindi na naiintindihan, which is contrary to the records of that house, contrary to her behavior, noong depensa na yung nag-question, no? Pero sa aking palagay, no, sinusubukan rin siguro nilang si Acosta, yung gagawing fall guy, kawawa naman yung tao, no? Pero mahirap yun kasi, malinaw na, ang sabi niya, utos ito ni Vice President Sara Duterte, sinertify nilang dalawa at may pirma ni Sara Duterte, yung liquidation at sinasabi na tama at lahat yung pagkakagawa nito, no? Malinaw naman na inamin ni Acosta, no? Apart from the fact na inamin niya na nag-utos dito si Sara Duterte ng lahat ng ito, i-report niya ang pag-abot na pera kay Sara Duterte, tanging budget utilization lamang ang hawak niya, ang ibang dokumento, hindi niya personal na nakita kung paano ginasta ito mga pera, inabot nila kay Colonel Lachica following the orders of Vice President Sara Duterte, at saka wala talagang kahit na anong hawak siya na sinasper niya talaga kay Colonel Lachica ang lahat ng ito. In other words, napaka-gulo at meron talaga dito gross ignorance, no? Yung entire liquidation process. Pero kahit na malaki yung fault ni Acosta dito, I don't think she can be the full person because of the fact na ang laki ng involvement ni Sara Duterte. At syempre, the buck stops at her as the head of agency, as an accountable officer. Pero pwede siyang kasuhan, Attorney Dino. Ano yung pwedeng ikaso kay Gina Acosta? Well, definitely, may kasama siya sa plunder cases na denial. So, sabi niya nga rin kanina, may plunder na siya, no? Kasi, ang pinag-usapan nito, 400 plus million na total na pera na para bang nilaro, pera ng taong bayan. Hindi na yung 125 million, nandun pa lang tayo sa kanya 125 million in 11 days. Diba? Pero, mahigit dyan, 400 plus million, no? Ang 438 million yata, pa yung 12, ang total na pinag-uusapan dito na pinapabalik ng commission on audit, no? So, ang laki masyadong pera na ito, hindi lang 50, it's what, 8 to 10 times the threshold for plunder, and she was definitely a part of this scheme, no? Ayaw, sabi nga, di ba nung una, tinawag itong scam, ayaw patawag na scam, gawin na natin scheme. Kung ayaw na natin, tawagin na scheme, gawin na natin grand design. Kasi without her indispensable cooperation, na hindi dapat na nagasta na ganito yung pera ng taong bayan. Nang paulit-ulit, release pa rin siya ng release, kahit nakitang-kita na hindi siya sure kung saan talaga napapantad yung pera na ito as a special disbursing officer. Oh, yeah. So, tingin nyo, ano pang direksyon? So, tingin nyo po ba haharap pa yung mga ibang mga direksyon, ano, yung pinagdaan na numera sa mga darating na magkakataon, lalo na ang mismong prosecution na rin ang nagsabi na hindi pa sila sigurado kung ihaharap din nila itong sila Chica. Kasi nga, wala pa daw desisyon ng prosecution nung tanong yan, ano, kasi even yung mga senators, gusto siyang makausap, ano, gusto siyang matanong tungkol nga dito sa money trail, kumbaga. Sa akin palagay, dapat iharap ng si Colonel Lachica, no? Kasi yun yung buong katotohanan, di ba? Integral siya at siya yung tinuturo, no? So sa akin palagay, dapat iharap ng si Colonel Lachica. So, I would suppose that eventually the prosecution will ask for a subpoena. Siyempre, naiingat na yung prosecution kasi hostile witness na nga si Acosta. Eh, lalo na siguro hostile witness kung si Lachica, no? Pero if I would be Lachica, I would wala silang proof na nakuha niya talaga yung pera. And siguro, ang maganda niyang gawin, sabihin niya talaga kung siya talaga umawag ng pera, saan niya pinamigay, at bakit kanina niya pinamigay ng mga yun, at kaninang utos. And I'm sure, kung sakasakaling pinamigay ni Colonel Lachica, o ginamit ni Lachica yung pera, assuming it's true, she will not move without the losing of the head agency,
inabot yung pera to somebody na hindi accountable officer, to somebody na walang funds, no? And then ultimately, if I would put yung pera without any kind of check, ano na yan, di ba? It shows na hindi siya fit to hold such a position because he dispenses with the people's money with in a negligent manner. Lahat na nangyari sa kanyang sa kanyang sa kanyang pagtingin, no? So ibig sabihin sa akin, hindi ko kailangan improve yung beyond reasonable doubt, pero even if kailangan improve yung beyond reasonable doubt, which is not the quantum of evidence required in impeachment proceedings, but even in the criminal side, tandaan natin ha, may pirma si Sara Duterte under oath na i-utilize yung pera properly. How can she do that? Kung hindi niya minonitor ng maayos at kung sasabihin niya ultimately na hindi ko alam kung paano ginasta ni Colonel La Chica yung pera. So hindi siya magte-testify. So sa tingin ko talaga dapat siyang all the more na umarap siya ngayon, lalo na ang tanong nga pala kanina rin ni Senator Kiko Pangilinan na nagpa-birthday pala ngayon, tsaka si Senator Tito Soto ay birthday din ngayon. Oo, happy birthday. Ay talagang kita yun. Pero yun ay tanong ni Senator Kiko Pangilinan kanina, saan nangyari yung disbursement? Doon bang inirelease ni Gina Acosta kay La Chica yung pera? O doon si La Chica ang nag-disburse doon sa mga allegedly recipients itong 125 million? Attorney Tito, kung kayo ang tatanungin, saan doon yung disbursement? Hindi naman si Colonel La Chica ang payee. Diba? Ang act of disbursement is me giving it to the payee. Hindi naman pinisit na si Colonel La Chica ang payee yung mga pinagbilihan ng gamot. Ang payee ay yung mga pinagbilihan ng monoblock chairs. Ang payee yung mga pinagbilihan ng funds, ng information. Ang payee yung supposedly ginamitan ng reward money. Ang payee supposedly yung hotel na binayaran para or apartments kung saan tinago ito kung sino man ang tinago nila. So, yun yung mga ultimate payee, and the act of disbursing is not delegable. Ito kasi parang dinelegate niya yung pag-disburse. No? So, sino po si Colonel La Chica bang payee? Hindi. No? So, I don't think that the disbursement happened the moment na inabot na lang yung bag ng pera, yun na yung disbursement. But assuming that is the disbursement, what is the proof of Gina Acosta that disburse niya talaga kay Colonel La Chica except from her mere say-so? Pero baka hindi kayo That is makatabi. very irresponsible. Kahit sa likod ng mga tricycle. Millions of pesos. Meron mga napapera mo na 10,000 na hindi mo pera or gagawin 10,000 pera, ipapaknowledge mo 125 million pesos, wala siyang kahit ano acknowledgement kay Colonel La Chica. That is ridiculous. No? Nasaan niyo po? Sige po yun po. God bless po. Na ibinigay niya yung pera doon sa hindi naman Thank you po. disbursing officer o yung official na maaaring mag-disburse ng pondo, hindi ba plunder na yun? Well, inabot niya yung pera na hindi naman authorized mag-disperse and under the authority of Sara Duterte. No? So, kung hindi mapatunayan kung saan ginamit ito, presume, di ba? Presume based on the circular na ginamit ito for personal benefit. So, kung ginamit ito for personal benefit na hindi maliquidate na maayos based on joint circular, ano yun? Ano yun? So, kaya importante yung provision na yun na this everything na hindi maliquidate na properly are presumed to have been personally that have been dispersed and used for personal benefit. Kaya nakalagay doon kaya very crucial yan doon sa kaso. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless po. Ano po?